lahat na. Thanks is the most what? Experience natin, no? Thanks is the gift from God. Unlike other spiritual gifts, thanks po ay naririnig at nakikita. Yan ang pinakamadali. Alam niyo po na bago ako makapag-thanks, 2 taon na ako sa Couples for Christ. Hindi ko talaga naman. Kasi bakit? Yung isip ko lumalaban parati. Yan naman po tayo minsan no? Kaya nga nalaman ibinigay mo sa Panginoon, bakit ikaw hindi naman ibig sabihin na wala kang importance, hindi sumusunod sa Panginoon, no? It will come, no? Maaaring hindi para sa iyo yun, maaaring ibanggit na. Ang puso mo at kaisipan ay punong-puno ng saya at pagpuri sa Panginoon, na hindi na kaya sambitin parang iyong mga labi. Pagkala niya in prayer and you're in thinking, Panginoon, salamat po, salamat sa mga biyaya at binigay niyo. Salamat na pinagaling niyo ako. Salamat na binigay niyo ako ng guwapo at matyagang asawa. Salamat po binigay niyo ako ng healthy. Salamat po sa lahat naman. Salamat. Thank you. Hallelujah. So hindi mo masabi, ang isip mo ay tumatakbo, ang thanks mo ay nagugugol na. So those are manifestation, no? So what comes out sa melodious sound of praising, hallelujah, your soul and spirit is what? May hotline sa Panginoon. Yung espiritu natin, kumukonect sa espiritu ng Panginoon. Ganun yun. At when you are down in prayer, at ikay nagsasuffer, katulad po mo, pagkakasakit ko na hirap ka, especially nagtitimo ka. Hirap ka, when you pray, nagpa-pray ka, umiiyak sa gabi. What happens is I cannot pray anymore. So what happens if I pray in tongues? Panginoon, bahala na kayo. Pagano'n niyo po ako. Panginoon, tulungan niyo po. Panginoon, tulungan. Hallelujah. So your spirit is a prayer. Wala ka nakasabi sa Panginoon, pero ang kaluluwa mo ay kukonect sa Panginoon. At isa pang maganda sa tongues, hindi alam ni Satan kung anong iyo sinasabi. Kasi walang words No? Can we pray it? Sabay-sabay lang po yung experience ko lang sa inyo. Kaya-kaya natin ito. Sabihin lang natin, hallelujah. Pag-gulong na yung ilalalala na. At breathing tayo. Continue, lalalala. Wala na akong hangad. Breathing yung Holy Spirit, lalalala. Let's try it. Once or twice. Para ma-experience yun. Close your eyes. Huwag titingnan. Makinig lang kayo sa akin. Mas maganda ang Panginoon kaysa sa akin. Close your eyes. I know at times yung brain natin reject. But that is perfect. That is okay. Close your eyes. Connect with God. Look or picture the face of Jesus. And say slowly, hallelujah. Be with me. Hallelujah. Hallelujah. Open your mouth. Hallelujah. 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 Pastor. Hallelujah. Breathe in. Out. Hallelujah. In. Out. Open your eyes now. Look at me. We try it again. Can you do it? Huwag lang kayong mahihiya sa Panginoon. Kasi kayo lang naman it's okay. Hold your hands. Mag-asawa, hold your hands. May singles ba dito? May handmaids dito? Hold your hands. Support. Keep loving. Let's praise God. Hallelujah. 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 Look at each other. Hallelujah. With both of you, without inhibitions. Can you do it? Do you know how to do it? Nagkakahiya pa kayo. Remember, kailangan ka lang kakayaan sa Panginoon. That's how your soul prays. That's how your soul hears. That's how your soul, when it is hurt and empty, surrender to God. So, let's do it at home with your loving husband or wife. Okay, so now, mag-i-end na po tayo. It is a gift from God.
is important. Unlike the other spiritual gifts, you can hear it and you can do it. Tongues can have great consequences in spiritual life. It releases your inhibition. It is an important step to a fuller life in the Holy Spirit. How can we receive this? Yeah. God has promised it to us. Pangako ng Panginoon yan eh. We simply ask God, Panginoon, ibigay mo sa akin. Itong mga gifts ng Holy Spirit, ganun ayon sa atin. And what is next? We simply ask in faith. Ibibigay ko sa akin. At yun na yun. Ang Panginoon, ang God the Father is always there. Remember, seek and the door, seek, ask, and it always will be given to you. Now we just simply live in faith. Now, ito yung mga obstacles. Okay. Ito yung mga obstacles katulad natin na nagkakahiyaan tayo sa obstacle na yun. Kayo mag-asawa, nagkakahiyaan kayo. Kaya tayo natin sa Focus for Christ, kaya tayo sa CLP. Nasa same wavelength kayo. Hindi katulad mo na may kanyang business si Mr. May kanyang business si Mrs. May amiga si Mrs. May amigo si Mr. Ngayon, pareho tayo community, pareho tinuturo, pareho pinupuntahan nyo, nagkakausap kayo sa gabi, nagkakalaon kung palad kayo. And simply when you make love, it will be fuller now. Kasi bakit? Nasa gitna niyo ang Panginoon. So these are the obstacles. Unrepentant attitude. Hindi ako ano eh. Hindi yung parang ako nasasangka. Ayaw ko magsisi. Ayaw ko tanggapin. May rejection at resistance na pa. Feeling unworthy. Tapos dami namin kong kasalanan. Ako ba kayo mapapatawad ng Panginoon? Remember, napatawad na tayo. Naano na tayo, nasakit na tayo. Nandito na po napatawad ng pamamahal. Only it is our part to repent and always believe Him. Go with Him, ha? Fear, takot. Takot ka na. Pag tumayo ako dito eh, may makakakilala sa akin doon. Uy, hindi naman yan ganyan doon eh. Yan, napakaano yan, napakasaklada na. Yan, napakataray na. Hello, yun ako noon. Iba na ako ngayon. Katulad nyo, before you went to CLP, iba kayo. Ngayon, iba rin yung values. Ang values yung more of lumalapit sa Panginoon. So leave it. Those fear are just normal, no? Pride. Hindi ko kailangan niya. Matalino ako. Kaya ko. Kahit wala. Kahit hindi ko hinihingi sa Panginoon. Nakaabot ako sa managerial stage ko ngayon. It's because pagsisikap ko. Hello? Hindi ganon. Panginoon pa rin ang magbigay niya sa iyo. Madali niyang makuha sa iyo. Sa isang bigla, papauwiin tayo. Wala rin, no? See? Being selective as to what gifts we want. Okay? So pag humingi tayo ng gift next week, halimbawa, hiningi niyo wisdom, ay binigay sa inyo tongues. Ay, ba't naman ganyan ang Panginoon? Hindi binigay yung gusto ko. Hello, simula lang yan, ano? There is forever. You are still living. Ibibigay sa iyo ng isa-isa at isang tongue. Doon ba ako ulitin and you will know. Yes, mga kapatid? Sa conclusion tayo. Sorry po, brother. I will be quick. May prayer session tayo next week, no? Maybe we will pray next week. Yung mga facilitators yung punta sa inyo, i-aanuli kayo, magbawa naman kayo, and then you will have prayer. No? We will have a corporate prayer next week. And then discussion group leaders will pray with each person individually. We will start by praying over with the commitment to Christ. Siyempre, pag hindi natin sa Panginoon na mga charismatic gifts na ito, kailangan i-commit muna natin. Mag-say yes to the Lord guys. So may commitment prayers kayo mangyayari next week. Be prepared to pray this next week. Take time to read it through and get yourself behind
aware, stay committed, no? Sa Panginoon. Each of you should not individually, with your discussion, should meet individually with your discussion with leader before the next prayer session. This will be an opportunity to clear up any questions and to receive greater clarity in baptism of the Holy Spirit. Sa lahat ng mga sinabi natin, lahat ng na-receive natin, hindi natin mapag-wari-wari, hindi natin ma-absorb. Okay, thank you. So, remember, kung simula natin, pakalang tayo, ganito tayo. No? At what happened in baptism, this is the summary of our God. Masabi ng Panginoon, great in grace of Spirit ng Panginoon. Naipanganak tayo at nang mabaptize tayo. Kasi we said no to sin, yung mga magulang natin, yung mga ninang natin. Kaya yung ninang hindi dapat mahaba, ha? Hindi 12 o 24. Ang ninang at ninong na inyong anak ay yung aak ng pangalawang magulang. Yung i-cherish ang anak ninyo laki niya. At i-guide na manatiling ganito. But can we maintain our spirit like this?
that Satan may pose in order to keep you from attending next week. Magkakadisiplinarya, sasakit ang ulo, nilalag na, masama ang tika, lahat yung gagawin ni Satan basta huwag na kayong karating next week. But do not be afraid. Simply call on Jesus' name to resist Satan and his works. No? Take time also. Take time also to review your intentions and expectations in this CLP. What are you seeking? Is God's offer clear to you? How do you intend to respond? God offers each of you a new life in the Holy Spirit. This new life in the Spirit is the normal Christian life. God desires it for all. Be open to it. Better yet, desire it. Next. And have faith that you will receive it because God has promised so. Thank you po.